Ang kwento ay nagsimula sa isang pumapalaot na bangka ng mga mangingisda kung saan makikilala natin ang ating bida na si Zhang Yao. Matapos magretiro mula sa militar, si Zhang Yao ay pinasok ang pangingisda upang suportahan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. 7 buwan ang lumipas at sa wakas ay nakauwi na siya sa kanilang tahanan. Sa kanyang pagtataka, nakasara ang kanyang karinderya at ang asawa at anak niya ay hindi niya doon natagpuan. Pinaalam ng isang kapitbahay kay Zhang Yao na ang kanyang asawa ay nalulong sa droga at ngayon ay naninirahan sa ilalim ng tulay kasama ang iba pang katulad niya. Nang marinig ito, ang gulat na si Zhang Yao ay agad na sumugod doon at natagpuan ang kanyang asawa sa isang kakilakilabot na estado. Mahirap isipin kung paanong ang kanyang asawa na nakilalang maganda at masayahin ay ngayon lulong ng husto sa droga. Isang flashback ang nagpapakita na ilang buwan bago mangyari ito, may ilang fags na dumating sa kanyang karinderya at nilugpon ang asawa niya sa pag-inom ng alak na hinaluan nila ng droga. Mula noon nagkaroon na ng hindi mapigil na adiksyon ang asawa niya sa droga hanggang sa humantong na sa pagbebenta ng kanilang bahay at karinderya para lang makabili ng droga. Isang araw habang nasa ilalim ng impluensya ng droga, iniwan niya ang anak na babae mag-isa sa kalye. Sa kasamaang palad, nabangga ng truck ang bata at namatay. Sa kawalan ng pag-asa at pagsisisi, nagawang wakasan ang buhay sa pagtalon sa tulay. Kasabay noon ang pagkahulog ng isang papel na may marka ng mga drug dealers. Ang papel na ito ay ang magsisilbing gabay kay Zhang Yao upang tuklasin ang organisasyon ng droga na responsable sa nangyari sa kanyang pamilya. Hindi gaya sa nangyari kay John at sa mga taong nalulong sa droga na nawasak ang buhay. Ang mga taong sangkot sa negosyong ito, mula sa mga big boss, kabilang na rin ang mga tiwaling opisyal at pulis na sumusuporta sa kalakalan ng droga, ay sobrang nasisiyahan sa kanilang mga buhay dahil sa laki ng kinikita nila mula rito. Pagkalipas ng 2 taon, nagsagawa ng raid ang isang pulis na nagngangalang Andu sa isang hideout ng drug trafficking. Nakuha niyang isang malaking bilang ng mga pakete ng droga at naaresto ang ilang dealers. Ngunit biglang isang lalaki ang dumating para kunin ang mga paninda. Iginiit niya na 2 pakete lamang ang kailangan para sa ebidensya dahil ang batch na ito ay kay Mukon ang pinakamalaking drug dealer ng lungsod. Bagamat naiinis si Andu dito, wala siyang choice kundi pumayat. Pagkatapos ay ipinakilala tayo kay Mukon na lumalabas na isang matandang lalaki na may malubhang karamdaman. Siya ay binisita ng kanyang kanang kamay na si Heta upang magbigay ng impormasyon tungkol sa matagal nang nawawalang anak na si Sewang. Ayon kay Heta, kasalukuyan na nakakulong si Sewang sa Pilipinas sa lubhang mapanganib na preso. Matapos mamatay ang kanyang ina, lumaki sa lansangan at naging leader ng gang sa murang edad. Inihayag ni Heta na si Sewang ay nakagawa ng hindi mabilang na krimen at wala rin itong awang pumatay ng tao. Sa kabila ng mga karumal-dumal na krimen na ginawa ng kanyang anak, si Mukon ay nananatiling hindi nababahala. Sinabi niya na hindi na siya mabubuhay ng mas matagal at kailangan ng may humalili sa kanyang negosyong droga at ang anak lang niya ang nararapat na humalili sa kanya. Hinimok ng matanda si Heta na dalhin si Sewang sa kanya gamit ang anumang paraan na kinakailangan. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Sewang na payapang natutulog sa kanyang selda. Makalipas ang ilang sandali, ilang gwardiya ang pumasok at nagsimulang umatake sa kanya ng sabay-sabay. Matapos bawian ng buhay si Sewang, makikita natin ang ating bidang si Zhang Yao na pumasok sa silid. Pagkatapos, isinuot ang uniforme ni Sewang at gumawa ng ilang hiwa sa kanyang muka upang maging kahawig ni Sewang. Kinaumagahan, si Zhang Yao na ngayon ay nasa ilalim ng pagkakakilala ni Sewang ay pinalabas sa kulungan. Siya ay patungo sa lungsod lula ng isang barko at habang nasa kanilang paglalakbay, ang mga tripulante pala ng barko ay mga hired killers na ipinadala para patayin si Sewang. Pagkatapos ubusin ni Sewang ang mga tripulante, dumating ang pulis na si Andu. Lumalabas na inupahan pala ni Andu si Zhang para magpanggap bilang si Sewang sa pag-asang may bagsak nila si Mukon at ang malawak nitong operasyon ng droga. Ito rin ang mithiin ni Zhang bilang kabayaran sa nangyari sa kanyang asawa at anak nang buhay ay nasira dahil sa droga. Sa makatawid, inutusan siya ni Andu na gamitin ang pagkakilanlan ni Sewang at kunin ang tiwala ng matanda upang buwagin ng kanyang imperyo.
Nang maglaon, makikita natin si Mukon sa isang pulong kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang mga kasosyo sa negosyo, si Anpei, isang tiwaling Chief Police Commissioner. Pinag-usapan nila si Sewang at nagpahayag ng pananabik sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos, dumating si Andu sa bahay at nalaman natin na siya pala ay pamangkin ni Anpei. Nasalubong ni Andu ang asawa ni Anpei na si Nancy na pinaalam sa kanya na nasa pagpupulong pa ang matatanda. Napansin ni Andu ang mga pasa sa kanyang muka at tinanong kung sinaktan na naman ba siya ng kanyang tiyuhin. Gayunpaman, itinanggi ito ni Nancy at sinabi niyang siya ang may kasalanan kaya nangyari sa kanya ito. Dahil dito ay nalungkot si Andu at malinaw na may nararamdaman siya para kay Nancy. Maya-maya, dumating si Zhang sa bahay at kumilos na parang baliw at walang hiya. Inilabas niya ang telepono na kinuha niya mula sa mga tripulante upang malaman kung sino ang nagpadala sa kanila upang ipapatay siya. Nang tawagan niya ang numero, tumunog ang telepono at ito pala'y pag-aari ng isang konseho na nagkataong nandoon sa harap niya. Ngunit pakulo lang pala ito para itago ang totoong mastermind na walang iba kundi si Heta. Dahil inaasahan niyang mangyayari ito, kaya palihim niyang inilagay ang telepono sa bulsa ng konseho. Marahas na binubog ni Zhang ang lalaki, ngunit biglang inilabas ni Heta ang kanyang baril upang tapusin ang lalaki. Ang kaguluhan sa kalaunan ay biglang huminto nang dumating si Mukon at tuwang-tuwa nang makita ang kanyang matagal nang nawawalang anak. Naging emotional siya at niyakap si Zhang. Gayunpaman sa kabila ng taos pusong sandali, kailangan pa ring tiyakin ni Mukon kung siya ba talaga ang kanyang anak. Kaya palihim niyang kinuha ang ilan sa dugo ni Zhang at ipinadala ito sa yaya para sa DNA test. Sa gabi, nagdaong si Mukon ng isang ingranding salo-salo para ipagdiwang ang pagbabalik ni Sewang. Natanggap na rin ang peking resulta ng DNA at nabuhayan ang loob nang malamang ang lalaki ay tunay nga niyang anak. Pagkatapos noon, tumungo si Mukon sa entablado at ipinakilala si Zhang sa lahat bilang kanyang anak na matagal nang nawawala. Ibinigay pa nito sa kanya ang kanyang Buddha necklace bilang senyales na si Sewang ang papalit at mangangasiwa sa kanyang negosyo. Kinabukasan, agad na pumasok si Zhang sa trabaho at nagsimulang pangasiwaan ang negosyo ng kanyang peking ama. Tinanggap niya ang unang trabaho upang hanapin ang isang drug dealer na nagngangalang Bail na nagnakaw ng droga mula sa kanilang grupo ilang linggo na ang nakakaraan. Nagtipon si Zhang ng ilang alipores at hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang madilim at lumang gusali na puno ng mga basagulero. Sa kalaunan ay nakita niya ang kanilang pinuno na si Bail. Sa halip na isang maayos na pag-uusap, kinailangan ni Zhang harapin ang isang tensyonadong sitwasyon at nagkaroon sila ng mabangis na labanan. Pero sa huli, gamit ang kasanayan sa militar ay madali din natalo ni Zhang si Bail. Si Bail ay muntik nang mahulog sa gusali at nang tatapusin na siya ni Zhang, dumating ang mga tauhan ni Heta na dapat magpuprotekta kay Zhang ay biglang tinangkang patayin si Zhang at pagkatapos isang putok ang narinig. Hindi nagtagal, bumalik si Zhang sa mansion at buong pagmamalaking iniharap si Bail at ang mga nakao na droga kay Mukon. Tuwang-tuwa ang matanda dahil hindi lang naibalik ng anak ang droga, kundi nagawa pa nitong mapasunod ang kanilang kaaway. Sa wakas ay ipinagkatiwala na ni Mukon kay Zhang ang kanyang mga gawain sa negosyo at ipinadala siya upang siyasatin ang pasilidad ng produksyon ng droga. Sa mga sumunod na araw, si Zhang kasama si Bail ay naglakbay upang siyasatin ang kanilang mga pabrika sa buong bansa. Pagkatapos ay nagpatupad siya ng iba't ibang diskarte upang mas lalo mapabuti ang kanilang mga operasyon na nagresulta sa isang makabuluhang pagtaas ng kita. Pagkalipas ng mga araw, nakipagkita si Zhang kay Andu at ibinigay sa kanya ang mga lokasyon ng lahat ng kanilang mga pabrika at mga shipping routes. Gayunpaman, sinabi ng opisyal na ang impormasyong ito ay hindi sapat. Dagdag pa niya na si Mukon na ang may pribadong vault na naglalaman ang malaking halaga ng pera at impormasyong tungkol sa mga nasuhulan na opisyal. Sinabi rin niya na makapangyarihan si Mukon dahil sa pagkikipagsosyo nito kay Anpei at hinimok si Zhang na magtanghal ng isang drama na mag-uudyok ng digmaan sa pagitan nilang dalawa. Nang gabing iyon, nakipagkita si Zhang kay Anpei para sa hapunan at tahasang sinabi ni Zhang sa kanya na simula ngayon, 10% na lamang ang matatanggap niyang kita kaysa sa kasalukuyang 40%. Halatang ikinagalit ito ng matanda at sinabing si Mukon lamang ang may karapatang magdesisyon ukol sa bagay na ito at hindi sa kung sino pa, kahit anak pa niya. Ngunit kalmadong ipinakita ni Zhang sa kanya ang isang video kung saan pinatay ni Anpei ang isang inosenteng tao. Pagkatapos nagbanta si Zhang na ilalantad ito sa publiko, ngunit tumugon ang komisyoner sa pamamagitan ng pag-aresto kay Zhang at pagkulong sa kanya sa isang selda ng bilangguan. Kinagabihan, dumating si Bail at ang kanyang mga tauhan sa istasyon ng pulisya at sinalakay ang lugar gamit ang mga arma light at iba pang mga dekalibreng armas.
Samantala, pauwi na si Anpei nang matanggap ang balita at ito ay nadismaya. Agad niyang tinawagan si Mukon upang ipaalam sa kanya ang mga aksyon ng kanyang anak na humantong sa pagtatalo sa pagitan nila. Sa kasamaang palad, ang kanilang pagtatalo ay labis na nagpasama kay Mukon dahilan upang lalong lumala ang karamdaman nito. Samantala, ang lulan na kotse naman ni Anpei ay tinaman ng isang pagsabog ng bomba sa isang kalsada na tila planado ang lahat ng ito. Sa ibang lugar, pinalaya ni Andu si Zhang mula sa kanyang selda at ipinaalam sa kanya na may pagbabago sa kanilang mga plano. Malapit nang mamatay si Mukon, kaya dapat pumunta agad si Zhang sa kanya para makuha ang password at lokasyon ng vault. Nang maglaon nilapitan ni Zhang ang naghihingalong si Mukon at humingi ng paumanhin sa pag-abandona niya sa kanila ng kanyang ina. Maraming taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang lokasyon ng vault at ipinaalam kay Zhang na ang password ay nasa Buddha necklace. Nang marinig ito ng nasisiyahang si Zhang, ay sa wakas, inamin na niya kay Mukon na hindi siya ang tunay nitong anak at ang totoong sewang ay patay na. Natigilan ng matanda, ngunit pumanaw na siya bago pa siya makapagsalita. Sumunod, pumunta si Zhang sa sala at ibinalita na pumanaw na ang matanda. Pagkatapos ay sinimulang basahin ng abogado ang testamento ni Mukon na nagsasaad na ang susunod na chairman ay si Sewang at mamanahin ang lahat ng pag-aari ng kanyang ama. Labis ang galit ni Heta at hindi nito matanggap ang narinig kung kaya't binaril niya ang abogado. Lumabas ang totoong pakay at kulay ni Heta at ipinahayag niya na siyang dapat ang susunod na chairman. Dahil hindi siya papayag na matapos ang maraming taong sakripisyo niya, ay ipagkakatiwala lamang ang negosyo sa anak niyang matagal nang nawalay. Pagkatapos ay sinimulang barilin ni Heta ang lahat ng hindi pumanig sa kanya na lumikha ng lubos na kaguluhan sa bahay. Sina Zhang, Andu at Bail ay nagsanib puwersa upang labanan siya. Ngunit, dahil sa napakaraming bilang ng kaaway, nagpasya ang tatlo na umatras at naghagis ng granada sa loob ng bahay kung saan karamihan sa mga alipores ni Heta ay namatay sa bomba. Ngunit, sa hindi inaasahang pagkakataon, buhay pa si Heta. Sinimulan niyang salakayin si Zhang mabuti na lang at dumating sa tamang oras si Andu upang iligtas siya. Ang lakas ng impact ng pagbangga ay nagdulot ng pagbagsak ng statue at dinurog si Heta hanggang sa kanyang kamatayan. Nang matapos ang kaguluhan, ipinaalam ni Zhang kay Ando ang lokasyon ng vault at ibinigay sa kanya ang kwintas na naglalaman ng password. Ngunit sa sandaling gawin niya iyon, tinutukan ni Bail ng baril si Zhang at naging masama ang ekspresyon ni Andu. Ipinahayag na si Andu pala ay isa ring tiwaling pulis na matagal nang nagbabalak na sakupin ang imperyo ni Mukon. Matagal na siyang nag-aantay ng pagkakataon hanggang sa isang araw humingi sa kanya ng tulong si Mukon na hanapin ang matagal nang nawawala nitong anak. Sinamantala ni Andu ang pagkakataong ito at nagplano siyang maghanap ng isang tao na magpapanggap na si Sewang. Nagataon namang nakilala niya si Zhang na nagrereklamo sa presinto. At si Zhang ang napili para sa trabaho mula nang makita niyang dati itong sundalo at ang pamilya nito ay winasak ng droga. Masusing pinlano ni Andu ang lahat ng ito para makamit ang kapangyarihan at lumalabas na kasabwat din pala ni si Bail. Gayonpaman, hindi agad pinapatay ni Andu si Zhang dahil kakailanganin pa rin niya ito para sa susunod na mission. Inihayag niya na pinapatay niya si Anpei kagabi at ang kutsilyong ginamit ay pinahiran niya ng fingerprint ni Zhang. Tila ba plano ni Andu maging bayani sa pamamagitan ng pag-aresto kay Zhang at palabasin na si Zhang na anak ng kilalang drug kingpin ang pumatay sa hepe ng police commissioner. Tapos ang pag-aresto, inilantad ni Andu ang malawakang operasyon ng droga ni Mukon sa harap ng isang press conference at nagpahayag ng kanyang kampanya laban sa war on drugs na nangangakong susugpuin ang droga sa buong lungsod. Sa mga sumunod na araw, ginamit niya ang kanyang impluensya para ilunsad na ang malawakang gyera kontra droga sa lungsod. Winasak niya ang lahat ng mga sites production ni Mukon sa pamamagitan ng pagsunog sa mga pabrika. Pinapatay din niya ang maraming mga manggagawa na nagtatrabaho sa pabrika ng droga kung saan karamihan sa mga ito ay mahihirap. Matapos lipunin ang buong drug mafia, si Andu ay pinuri ng kanyang departamento at na-promote pa bilang Chief of Police Commissioner. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman, inutusan ni Andu si Bail na itago ang mga pakete ng droga upang makapagpatakbo siya ng sariling lihim na negosyo ng droga. Sa
sumunod na eksena, sa wakas ay pumasok na si Andu sa lihim na vault ni Mukun. At nagulat siya nang tumambad sa kanya ang isang silid na naglalaman ng kabuuang 2 bilyong dolyar na cash. Ang pagtuklas na ito ay labis na nagkalulugod sa kanya at sinimulan na niya ang susunod na yugto ng kanyang maitim na plano. Makalipas ang mga araw, nagdao si Andu ng memorial ceremony para kay Mukun at Anpei sa parehong lokasyon. Ang kaganapan ay bumuo ng maraming atensyon ng media dahil walang nakakaalam na magkasosyo pala ang dalawa. Lumalabas na inimbitahan ni Andu ang lahat ng mga kasosyo sa negosyo ni Mukun sa seremonya. Balak niyang bombahin ang buong funeral hall at patayin ang lahat nang sabay-sabay upang alisin ang anumang mga kompetisyon upang siya na ang magiging bagong drug lord ng lungsod, kasabay ng kanyang pagiging hepe ng pulisya. Di nagtagal, nagsimula na ang seremonya ng libing at nagmamasid si Andu mula sa malapit na gusali kung saan nakalagay ang vault. Dinala rin si Zhang dahil balak niyang isisi ang mga nangyaring pagsabog kay Zhang. Balik sa libing, kumakayat si Nancy sa entablado at binati ang mga bisita. Nagpahayag siya ng malungkot na talumpati at pagkatapos hinila niya ang kurtina sa likod, na kung saan tumambad sa mga bisita ang napakalaking imbak ng druga at maraming larawan ng mga biktima na ang buhay ay winasak ng droga. Nagulat ang lahat, ngunit bago sila makapagsalita, lumabas na si Nancy sa likod ng pinto at nilak ito. Ikinulong ang lahat ng bisita sa loob ng bulwagan. Kalaunan ay nakipagkita siya kay Bail at nagpalitan ng emosyonal na yakap ang dalawa na para bang kilalang kilala nila ang isa't isa. Makalipas ang ilang sandali, pinasabog ni Andu ang explosive device na agad pumatay sa lahat ng nasa loob ng punerarya. Gayunpaman, ang vault ni Mukun na naglalaman ng 2 bilyong dolyar ay sumabog din sa likuran niya. Iniwan siyang lubos na nasindak at natulala. Ang galit na si Andu ay mabilis na napagtanto na ito ay kagagawa ni Zhang. Dahil dito, ibinahagi na rin ni Zhang ang kwento ng kanyang buhay. Sa pamamagitan ng isang flashback, nalaman natin na si Nancy ay anak pla ng isang matapat na commander ng pulisya na inialay ang buhay sa pakikipaglaban sa droga. Nagtrabaho siya bilang doktor sa isang rehab kung saan nakilala niya ang napakabatang kapatid na babae ni Bail na nagdurusa sa pinagbabawal na droga. Ginawa ni Nancy ang lahat para matulungan ang dalaga at kalaunan ay nailabas din ang dalaga sa pasilidad. Gayunpaman, ang kanyang paggaling ay panandalian lamang dahil siya ay bumalik muli sa paggamit at sa huli ay tinapos ang kanyang sariling buhay. Sa kabilang banda, ang ama ni Nancy ay pinatay din ng gang ni Mukun dahil sa pagkikialam nito sa kanilang negosyo. Sa masaklap na pangyayaring ito, dito sila nagkakilala ni Bail na nagdadalamhati din para sa kanyang kapatid na babae. Sabay silang pumunta sa ilalim ng tulay kung saan nakatira ang mga pamilya ng mga adik na kilabot na kalagayan. Isang araw, inatake ng ilang drug dealers ang shelter at puwersahang kinuha ang pera ng mga adik. Sinubukan ni Nancy at Bail ang kanilang makakaya upang umawat ngunit natalo sila. Nang tila wala na silang pag-asa, lumitaw si Zhang at iniligtas sila sa pamamagitan ng brutal na pangbubugbog sa mga dealer at pinalayas ang mga ito. Mula sa pangyayaring ito, nagpasya ang tatlo na magtulungan at maghiganti sa mga taong naging sanhi ng napakaraming pamilya na nangamatay sa paghihirap dahil sa droga. Unang nilapitan ni Nancy si Anpei at ginamit ang kanyang alindog upang akitin siya at mangalap ng mga impormasyon. Pagkatapos ay ibinaling niya ang atensyon kay Andu at nalaman niya na may matinding hinanakit pala si Andu sa kanyang tiyuhin, kaya sinamantala niya ito para gamitin din si Andu para sa kanilang plano. Samantala, si Bail naman ay nagpanggap na isang drug dealer. At hindi katulad ni Nancy, si Bail ay gumawa ng sakripisyo kung saan gumamit na rin siya ng droga upang maperpekto ang kanyang pagpapanggap. Sa isa sa mga raid na inilungsad ni Andu, sinadyang magpahuli ni Bail upang makiusap sa kanya na gawin siya nitong tauhan. Si Zhang naman sa kabilang banda, nang malaman niya mula kay Nancy na si Andu ay naghahanap ng magpapanggap bilang si Sewang, ginawa niya ang lahat para makumbinsi si Andu na kunin siya. Sa ganitong paraan, ang tatlo sa kanila ay sadyang naging mga tauhan ni Andu na may sariling mga nakatagong motibo. Sa kasalukuyan, humanga si Andu sa napakatalino nilang plano at hindi niya lubos inakala na naisahan siya nila. Gayunpaman, ipinahayag niya na wala nang makakapigil sa kanya na maging susunod na drug lord. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin sina Bail at Nancy.
Bago mamatay, inactivate ni Nancy ang pampasabog sa kanyang braso dahilan para mamatay agad ang lahat ng alipores ni Andu. Ang galit na si Andu ay gumanti din sa pamamagitan ng pagbaril kay Zhang at itinapon siya palabas ng gusali. Sa resulta, nagsimulang magsaya si Andu sa paniniwalang sa wakas ay nagtagumpay siya sa kanyang mga plano. Ngunit siya ay nabigla nang mapansin ang isang gihi sa gusali kung saan may nagre-record pala sa kanya mula sa malayo. Lahat pala ng ginawa ni Andu ngayon at ang pag-uusap nila ni Zhang ay nakabroadcast pala ng live sa telebisyon sa tulong ng kaibigang media ni Zhang nang dahil dito nalantad sa publiko ang lahat ng kanyang masamang balak. Tapos masaksihan ang buong kaganapan, ang hepe ng Central Police ay inutusan ang isang armadong pangkat ng mga pulisya upang arestuhin si Andu. Bago pa siya maaresto na pangiti ng inalala ni Andu noong unang lumipat sila ng kanyang pamilya sa bahay ng Kyuhin na si Anpei. Ngunit hindi naging maganda ang karanasan nila kung saan lihim na ginahasa ni Anpei ang kanyang ina habang ipinagkibit balikat lang ito ng kanyang ama. Pero sa huli, hindi kinaya ng ama niya ang sakit kaya nagpatiwakal din ito. Ang masaklap pa, namatay din ang ina niya dahil sa labis na pang-aabuso ni Anpei. At mula noon, lalo pang naging impyerno ang buhay ni Andu sa kamay ng kanyang Kyuhin, kaya nangako siyang maghihiganti balang araw. Ginawa niya ang lahat upang maging pulis para sa isang mithiin na makapaghiganti sa kanyang Kyuhin. Ngunit, ang lahat ng ito ay nauwi lang sa wala, nagpapatunay lang ito sa katotohanan na ang paghihiganti ng masama laban sa masama ay walang mabuting maidudulot. Ginawa ni Andu ang kanyang makakaya upang labanan ang pag-aresto, ngunit sa kalaunay na daig siya at binaril hanggang sa mamatay. Nagtapos ang pelikula nang sa wakas ay napansin na ng gobyerno ang nagdurusang mga tao dahil sa droga na naninirahan sa ilalim ng tulay at nag-alok sa kanila ng tulo.